Napapahiya Thank you, si Mr. Senator President. Risa Senator rito. Senator- Putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Alam kung niyo, pabalikin ako, sir, Yan na. gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. silence please. Palakpakan, no? Osa, Palakpakan, no? silence the gallery and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. Stay President. Okay, Mr. President, it's Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ito ang Joe Malone TV. Oy, grabe oh. Grabe to. Minsan pinapanood ko, minsan hindi. Pero eto, pinanood ko at talagang sa dami natin ng ginagawa, medyo late na tayo rito. Pero sa totoo lang, talagang grabe to. Grabe yung mga dito lang ako nakakita ng pinalakpakan yung isang resource person o si Duterte, pinalakpakan sa gallery. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. November 3 dito sa Pilipinas, sa mga viewers natin na OFW, yung mga ka-DDS, yung mga DDS natin dyan, mga anti-government, pro-government, Team Marcos, Team Duterte, welcome kayong lahat dito sa channel na to, Joe Malone TV, tagapaghatid ng balita. Tayo ay nagbibigay man lang ng reaction doon sa mga napapanood natin. Okay, ha? Shoutout sa lahat ng mga major sponsors natin dito sa taas, pati na rin yung mga nagpapadala sa atin ng GCash, mga hindi nagpapasabi ng pangalan. Shoutout sa inyo, sobrang na-appreciate ko yung mga blessing na pinapadala nyo sa akin, di ba? Maraming salamat doon. Ang palakpakan. Ang lalamyan nyo naman pumalakpak. Okay. Blue Ribbon Committee noong October 28 bago mag-undas at sa sobrang haba hindi ko matapos-tapos dahil sa dami ng ginagawa din natin. Pero talagang etong part na to, pinili ko na. Siyempre pinapanood ko din bago ko ibalita sa inyo. So pinili ko na, ito yung part na pinalakpakan si Duterte. Ito yung nagsasagutan si Senator Risa Hontiveros, pati na rin si ex-President Roa Duterte ng mga maanghanghang na salita. Di ba? Kung bago ka rito sa channel ko, syempre, don't forget to subscribe. Tapos, i-click mo na yung notification bell na yan. Marami tayong pag-uusapan. Hindi lang, unti-unti na to, no? Hindi lang lokal, national, sports, chismisan, showbiz, yan. So, puro reaction, podcast, at bigyan natin ng malupit na opinion, kuro-kuro. At tatanungin ko rin kayo, tulungan nyo rin ako rito
paki-comment down below yung mga saloobin nyo. For as long na healthy yung conversation natin sa comment section, okay lang yan. 'Di ba? Lahat naman tayo may kanya-kanyang manok. Okay lang. Hindi natin kailangan mag-away dahil hindi ko sinusuportahan yung manok mo, and likewise na hindi mo sinusuportahan yung manok ko. Hindi natin kailangan mag-away dito. Okay? For as long na healthy yung conversation, alright, let's do it. 'Di ba? Eto na. Blue Ribbon Committee nung October 28, may mga witness na ahead of this video pero hindi ko na sinama. Itong sinama ko yung yung sagutan ni Senator Risa Hontiveros. Tapos si Senator Jinggoy Estrada na yung magtatanong. Tapos si Roa Duterte. Panoorin natin. Bigyan natin ng malupit na kuro-kuro yan. Mr. Chair, Yeah. you want something? Yes, Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Tempore. Yeah. Ito kasi may sasabihin si Risa eh. Dapat si Senator Jinggoy na yung magtatanong. May sasabihin si Risa. Opo, Mr. Chair, kasi siguro napansin, pati ng former president, yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit Iba sila- po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, sila- SP Pro Tempore. bakit sila Ayan. Salamat, Init, Mr. Chair. oh. No, Init. no. Hindi yan ang tanong Yan, ko. mahilig si si Senator Risa. No. Mahilig siya mag-interrupt. No. Mahilig siya sa ganyan. Talagang napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. may I Salamat kayo, interrupt Mr. Chair. you? Yeah. I'm done, Mr. Chair. for now. Kindly. Yan. Go ahead, Itong sir. mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon nga sa academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako, patay mo, sir. Kulong mo na lang natin, sir. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-release. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang lalo na yung mga kaso na magnakaw, tapos mag-rape, tapos magpatay, o Daming ganyan dati. Daming ganyan. Mr. Chair. Can we let the president complete his sentence? What were you trying to say, sir? Yan na. Yes, Pagka mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? ganun na lang ang Inis. sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang sinabi ko yan kasi hindi ko lang sila mautusan ng gano'n na gaya na sinabi ko, nag-rape ng bata yung patayin mo. Hindi ko mautusan tong mga to. Sabi ko, karamihan sila PMA, hindi maniwala yan ang ganon. Sabi man, sir, mahirap yan. Kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung Ayan. bata, 3 years old, rape, patay, tapos nandoon yung tiyuhin. Kung Sakit. sinabi kong putang, patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir.
Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. 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 Mr. Chair, Yes, Senator Risa. alam na alam ko po na matatalino ang mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very ma-minimize. incorrect. Correct. Yes. Very incorrect. Yes. May say as a It's civilian not, sa professional police. It Salamat depends tayo, on Mr. Chair. ano na natin. Di mo kaya yan, That's your view Risa. of that, mine. It's not my Hindi view ka only, Mr. Chair. dumaan ng- Thank you for hindi ka putting it on dumaan the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, Yes. presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo tayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Pahiya Thank you, si Mr. Senator President. Risa Thank you rito. for Senator- putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Alam niyo, kung pabalikin ako, sir, Yan na. gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor, silence please. Palakpakan, no? Osa, Palakpakan, no? silence the gallery and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. Stay President. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Diba? Siya lang yung nakita kong talagang pinalakpakan yung pumalakpak yung mga taga-gallery. Grabe, no? Talagang iba talaga yung pag nagsalita si Duterte. Iba talaga, no? Thank you, thank you. Thank you, Mr. Yes, Chair. sir. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former Yeah, president yeah. is Marami coming ko rin from. siguro pinatay, sir. Alam ko. Mr. Chair, Mr. President, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil nung napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives. Marami pong mga revelations po ang Dami. mga naglabasan, katulad po ng kay Colonel Garma. Garma. Yeah. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Alas 4 madaling Can araw. you confirm this, Mr. President? Ay, hindi ako tumatawag ng pulis. Bahay? Yung sabi niya doon sa bahay? Hindi ko pinapupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Sabi niya May 2016. So I presume you were still May president-elect, 2016? Mr. President. I do not remember Calling her. calling her. And for what? Yung presidente ako, nandyan na yung lahat nasa akin na ang... Ang sabi po kasi niya dun sa kanyang Statement. Affidavit. revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Napanood ko to. Tama po ba Napanood ito? ko to. Yun po ang sinabi ni Colonel Garma ron sa Quadcom, sa House of Representatives, yun ang Pangulo. I hate to say this, but... Nagsisinungaling yung gagang yan. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay, pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang sinabi ni... Kaya, sir, Opo. I am just trying to in-explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung Aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Gigil na gigil, no? Alam nila yan kung... Siya lang, no? Kita nyo? Siya lang yung bukod tangin talaga nakakapagmura sa Senate. Kung ibang tao to, wala na, nakakulong na yan. O kaya, nabalasa na yan. Pero ito, talagang kita nyo, no?
ang tindi nung galit, ang tindi nung firm, just kung ano yung sinabi niya noon, hanggang ngayon, ganun pa rin yung sinasabi niya. Sinabi niya doon sa statement niya, hindi ko na napakita dito na siya ang ikulong, wag yung mga kapulisan. Siya, ang firm nung sinabi niyang ganun na siya yung kasuhan, iposas niyo ako yung ako yung may kaso, wag niyong idama yung mga kapulisan. Ganun siya ka-firm. Paano ko sila murahin? Do not give me that shit to butang. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala tong si Colonel Garma? At Yan. kailan niyo po siya nakilala? Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwalay ito sa asawa eh. Oo. Si Niligawan Bilila niyo ba po? yun? Oh, si Bilila. Niligawan niyo po? Sino? Si Garma? Ito si Jingo, yung maano to talaga, no? Nung kay Alice Go, ganyan din no? Kung wala na siguro akong ibang makita siya. Hindi sir, ganito naman. Hindi ko naman inaano, but alam mo kasi pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga kasi ganun ako magtrato dito sa pulis eh. Ito sila sir, mabuti nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako Pero bakit ho siya nagsasalita ng nagbibigay po ng revelation do sa Quadcom Oo nga, bakit wala si Garma dyan? Dapat andyan din si Garma. at sinasabi niyo hindi po totoo na tinawagan niyo po siya nung May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Ito, napanood ko to Napanood ko to sa house. Totoo ang sinabi ni Garma yan. hanggang ngayon sir, it's a mystery to me. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng iglesia ni Pwede, Cristo? di ba? Pwede. Na marami namang pulis sa Davao na membro ng iglesia ni Cristo. Why would I specify Oo nga naman. person belonging to a Diba? religious sect when as a matter of fact there are a lot of policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the point of asking for a special person? Correct. Tama nga naman. Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga ma-fathom. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. Mm-mm. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang Palabasin. ipalabas Mm-mm. sa Sa house. at the end of the story. Mr. President, kilala niyo po itong si General ba ito? Leonardo? Colonel Leonardo. Yung asawa ba to? Yes, sir. Sino po ang nagrekomenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base ho ron sa testimonya ni Garma. ni Colonel Garma, siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir, kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito o sige, kayo ang unit and you are, you do this job. You have to clear it with the at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever. Maraming masasagasaan, kumbaga. Mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi. Kasi po ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli
o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, Yeah. kung talagang totoong may Sina- reward money o what. Sinabi kasi nito ni Garma parang sa affidavit ni Garma, nabanggit niya nga to. Yet, ito ata yung ito ata yung umiiyak pa si Garma. Parang ito yun. Yung sa House of Representatives. Napanood ko to Na actually, nagkaroon ata ako ng reaction dyan. Ito yung sinasabi ni Senator Jinggoy. Ito yung affidavit ni Garma. Ito na yung mga huli. Kasi noon nagde-deny pa siya. Ito na yung parang revelation ni Garma. Binabasa niya. Tapos alam ko, ito yung mga time na umiiyak pa siya. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. May yun, di ba? May sense di ba? Tama, di ba? Bakit niya kailangan pa magkaroon ng reward system? Trabaho naman nila yun. Di ba? May point sinasabi ni Tatay Digong The best that I could minsan is pupunta ako. Actually, yung congratulating ng isang presidente na job well done, ang laking bagay na nun, di ba? Iyaya ko yan sila na magkain. Special Or kung din may niya. mga problema sila na personal, alam mo sir, ganito yan eh. Yung pulis sir, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga, hanggang ngayon maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problemang personal yung pulis, cancer ang asawa, sweldo. Walang ibang puntahan yan, ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang puliser, patay. Yung sweldo nila cannot cope up with the demands of mga problema. Minsan, yung tanungin ko, ilan ang anak ko? Nagsabi, alam nila yung estasyon. Sa estasyon nila, yung station commanders yan sila. Tapos magtanong ako sa isang polis, ilan ang anak mo? Sabihin, 6. Sir, ito prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang. Sildo mo ng ganon, tapos sige ka, putulin ko yung, parilin ko yung, ganon. Nandito man sila, sir. And you can ask them. Stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. Ano ako sa police, because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pro-police talaga ako at matagal akong Pro-police. nagturo sa Police Academy. Kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At maaga akong nag-asawa, magkaroon ako ng anak, kulang panggatas, kaya ako nagturo sa academy. Kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo, nakatalikod, ano yung sa law school ko, sir? Paano mo mapapakulong yan, no? Paano kaya nila mapapakulong yan? Nila Senator Reza, no? Tabayanan natin yan. Yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, I could use the common yung lingwahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nagkasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila,
putang ina kayo mga polis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa droga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. Di ba? Ganun siya ka-firm, no? Walang takot, no? Mga senador na yung kaharap niya, ganun pa rin siya magsalita, nagmumura pa rin. Siya lang yung bukod tangi nakakapagmura dyan sa loob. Ilang beses na siya nagmumura. Tapos talagang pinalakpakan pa siya. Di ba? Ako ang magbaril sa inyo. Totoo yan, sir. Ano yan? Buhay man sila lahat. Grabe, oh. Sabi ko, putang ina, huwag kayong pumasok dyan. Sir kayo. Papatayin ko talaga kayo. Talagang galit siya sa droga, no? Kaya Talagang yung galit siya sa pulis droga. na nagkasala, sir, mga ganun, either pagka nagkasala, wala na. Mawala. Mawawala na. Mawawala po. Oo, tanongin mo yan sila. Kasi sabi ko, papatayin ko talaga, putang ina, pag nakita kita, patayin kita. Grabe, no? At, Grabe. kung tanongin mo ako, sir, na may pinatay ako, Yan. hindi man ako ang iniimbestiga ngayon. So, hindi ako magsabi ng totoo. Mag-line na lang ako kay... Di ako na lang po magtatanong, meron na ba ho kayong pinatay, Ginoong Pangulo? Sir, may ano ako, may momento, lalo na sa yung outrage. yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo, tapos i-rape mo. Mukhang, Galit na galit siya doon. ano sa akin yun, Gigil, sir, talagang nawiwirla ako. Masyadong Maiksi ang pasensya siguro. Pagka ganong confused topic. ko dyan. Mainit talaga ako. Alam nila yan. Grabe, no? Mamaya. Usapan natin. Kaya behave. Sir, ito tanong yun, prangka-prangka. Nandito, or citizens of this country, anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Davao. Tanungin ko kayo. Davao. Noong panahon po ng tatay ko, San Juan po. Kasi sir, binaback-upan ako ng tatay mo. O, totoo. Hindi mo na, huwag na lang tayo ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Galing. Galing na. Di ba? Makaka yun. Di ba? Grabe, no? Iba yung iba yung firmness ni Tatay Digong, no? Alam ko marami magko-comment dyan. Marahil hindi nyo gusto si Tatay Digong, hindi nyo gusto yung tinatapik ko, yung manok ko, di ba? Marahil may ganong instances. Pero syempre, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, comment tayo sa baba. Comment lang pero walang below the belt. Okay lang, healthy conversation. Hindi man basta walang below the belt, 'di ba? Okay lang pag-usapan natin 'yan diyan sa baba. Pero, 'di ba? Aminin niyo man o hindi, nung panahon ni Tatay Digong talaga namang ang crime rates bumaba eh. 'Di ba? I mean, walang droga, 'di ba? Nalaman nga natin kung ako nga nagulat ako na meron palang Shabu Laboratory do sa lugar na 'yon. Nababalitaan natin eh, 'di ba? Tapos nagkaroon ng listahan ng mga tinotokhang, 'di ba? Kaya nga ang sabi ni Tatay Digong para napanood ko sa TikTok, parang siya mapapakulong, hindi naman siya yung pumatay. 'Di ba? Kumbaga ano yung evidence na siya yung pumatay? Siguro hindi rin naman niya sinabi naman niya dito, aminado naman na siya pag pumalag at nag-alangan yung buhay ng pulis, barilin mo sa ulo. Ganun pa nga, clear pa nga, ganun ka-clear yung instruction niya. Pag nag-alangan ka, lumaban sa'yo, barilin mo sa ulo. In fact, sinasabi pa niya na ine-encourage niya yung mga kapulisan na encourage them to fight. Di ba? Yung mga nahuhuli niya. Kasi nga, talagang pagka lumaban ng laban, barilin sa ulo. Kaya nga nauso yan noon eh. Nauso yan ng na sige, yaman mo manglaban, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? Yung mga time ni Tatay Digong. Pero in fairness noong mga panahon na 'yon, talagang tapos kami
kami sa Maynila, nasa bayan pa ni Yorme Isko Moreno eh. Yung mga moment na yun, kaya talagang parang nagdoble. 'Di ba? Yung approach ni Tatay Digong tapos yung approach naman ni Yorme Isko Moreno sa Maynila, talagang luminis yung Maynila, 'di ba? Luminis yung Maynila. Sa part naman ni Tatay Digong, galit na galit naman siya sa war on drugs eh, 'di ba? May mga project din naman siya, build. Alam niyo 'yan. 'Di ba? Yung mga MRT-7, yung mga Mega Subway, o 'di ba? Ewan ko kung talaga sa kanya yun, pero alam ko build yung Manila Bay, 'di ba? O nawala pa nga yun, nawala na ng balita sa Manila Bay ngayon, nawala na yung mga vlogger sa Manila Bay, pero noong mga time na yun, I'm sure isa ka rin sa mga nangarap na pumunta ng Manila Bay o nakapunta ka na ng Manila Bay. 'Di ba? Marahil magkakaiba man tayo na sinusuportahan na politiko. I'm sure mag-aaway tayo dyan sa baba. May iba pa nga dyan nag-unsubscribe sa akin. 'Di ba? Pero ito, usapan lang naman natin dito eh. 'Di ba? Bakit nyo kailangan personalin? 'Di ba? Eh kayo, hindi ko naman kayo pinapersonal. 'Di ba? Kumbaga, usapan lang dito, at the end of the day, ano pa rin tayo? Vlogger ako, nanonood kayo sa akin. 'Di ba? Ganun lang, ganun lang tayo. Ganun lang tayo. Yung politika, hayaan na lang natin sa kanila yan kasi talagang, although responsible tayo, kasi siyempre tayo yung mga bumoboto, pero hindi kasi natin alam talaga kung ano yung nangyayari within eh, yung sa loob eh, yung pinaka-essence nila eh. Sila na nagkakaalamanan yan. Tayo, outsider tayo, kumbaga, mga fresh eye tayo. Hindi natin alam talaga kung ano talaga yung mga nangyayari kung ano yung nangyayari sa underground. Kumbaga, underground yan eh. Di ba? Di ba mga kayon? Kaya, kung meron mga kayong opinion, syempre, lagay nyo dyan sa baba. Pag-usapan natin, no? Pero, for me, kung meron man, siguro, ako, syempre, ayoko din ng may nadadamay na inosente. Pero para sa akin, kung ang mamamatay yung mga drug lord talaga, let it be. 'Di ba? Para hindi na talaga makadamay. At least, gaya nga na sinasabi ni Tatay Digong na at least na isang kriminal na bawasan. 'Di ba? Pero syempre, wag naman sanang may mga inosente. I'm sure yun naman din yung mga yun naman din yung inaano nila, yung pinupush ng iba na may nadamay kasi yung mga inosente. Pero kasi hindi na si Tatay Digong yun eh, 'di ba? Hindi na siya kasi yun eh, 'di ba? Sobrang lawak na yun eh. War on drugs nga siya eh, tapos ngayon ang inaano sa kanya yung EJK talaga. Okay? 'Di ba mga kayon? Pag-usapan natin dyan sa baba. Please comment down below kung ano yung mga opinion nyo. For as long na walang below the belt. Tara, usap tayo. Commentan tayo dyan. Tapos magla-live tayo very very soon. Ito na yung coverage natin sa national. At marami pa to. Ang haba nito. At tabayanan nyo yung mga reaction dito sa... Pero alam ko, parang hindi na pinapabalik si Tatay Digong eh. Ang problema niyan, namatay yung issue kay Cassandra Ong. Grabe. Kay Alice Guo. Kaya sa akin hindi ko yun eh, parang hindi siya napaka-ironic naman, no? Napaka-ironic namatay na yung issue doon sa kila Alice Guo kasi nga dito naman sa kay Tatay Digong. 'Di ba? Pero hintayin natin baka mamaya magkaroon ulit ng kasunod diyan. Kasi parang hindi na pinapabalik si Tatay Digong sa Senate. Malamang iimbitahan to sa sa HOR o sa House of Representatives. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.